Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. And today we will be analyzing the topic 9 na paraan para gamitin ang Vaseline para sa anti-aging at pangangalaga sa balat ng 40. Maraming kababaihan sa Pilipinas, lalo na ang mga nasa edad 40 pataas, ang gumagamit ng mamahaling cream, ngunit nananatili pa ring kulubot at may melasma ang kanilang balat. Hindi dahil sa masama ang cream, kundi dahil napapabayaan nila ang pinakamahalagang prinsipyo ng hydration ng balat pagkatapos ng edad 40. Pansinin ninyo, habang tumatanda, mas nagiging tuyo, manipis, at mas madaling magkakulubot at mangitim ang balat. Marami ang nag-aalala lamang sa pagpapahid ng sapat na tubig at iba't ibang uri ng produkto, ngunit hindi nila naiintindihan ang pinakadiwa ng problema, kaya hindi pa rin bumubuti ang kondisyon ng balat. Ang video na ito sa aking channel ay tutulong sa inyo na maunawaan ng tama ang issue at malaman kung paano gamitin ang isang napakamura at pamilyar na bagay ang Vaseline at kung paano ito pagsamahin sa siyam na karaniwang sangkap upang makatulong sa pagpapabata, pagpapahinto ng kulubot, pagpapaputi ng dark spots, at pagpapabanat ng balat. At upang hindi na kayo maghintay pa, narito ang mga formula. 1. Vaseline at Vitamin E. Para sa malalim, nakulubot at malambot na balat, ang bitamina E sa formulang ito ay isang antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula ng balat laban sa natural na proseso ng pagtanda. Sinusuportahan ng bitamina E ang pagpapabagal ng pagbuo ng bagong kulubot, ginagawang hindi gaanong magaspang at hindi gaanong maitim ang balat. Samantala, ang Vaseline ay hindi isang pampabata ng balat, ngunit ito ay isang napakalakas na moisture locker. Kapag ipinare sa bitamina E, nakakatulong ang Vaseline na panatilihin ang moisture at bitamina E sa balat ng mas matagal, habang nagbibigay daan para sa dahan-dahan at pantay na pagpasok ng nutrient. Ang bitamina E ay nagpapalusog sa balat, samantalang ang Vaseline ay nagsisilbing proteksiyon. Paano gamitin? Gamitin ang formulang ito sa gabi. Hugasan ng mabuti ang mukha. Mas mainam kung may maligamgam na tubig o mild facial cleanser upang bumukas ang mga pores. Kumuha ng napakaliit na dami ng Vaseline kasing laki ng munggo at ihalo sa langis mula sa isang kapsula ng bitamina E. Gamit ang ring finger, dahan-dahang ipahid sa mga kulubot na bahagi ng balat tulad ng gilid ng mata, noo at smile lines. Ipahid ng dahan-dahan. Huwag hilahin o kuskusin ng malakas dahil madaling masira ang balat ng matatanda. Para sa bahagi ng mata, manipis lang ang ipahid. Ang sobrang kapal ay maaaring magpabigat sa balat at magdulot ng pamumuo. Hayaan lang ito habang natutulog. Sa umaga, hugasan ang mukha tulad ng dati. Kung napakatuyo ng inyong balat, maaaring gamitin ito araw-araw sa simula. Kapag lumambot na ang balat, bawasan sa 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Huwag gamitin araw-araw sa loob ng mahabang panahon. Mahalagang paalala. Palaging linisin ng mabuti ang balat bago gamitin. Sa unang beses, subukan muna sa maliit na bahagi ng balat upang makita kung may iritasyon. Huwag gamitin sa araw kung madalas kayong nalalantad sa araw. 2. Vaseline, turmeric powder, at unsweetened yogurt. Para sa melasma, dark spots, at age spots, ang turmeric powder, luyang dilaw, ang may pinakamahalagang papel. Naglalaman ito ng curcumin, isang active ingredient na pinag-aralan at napatunayang nakakatulong pigilan ang pagbuo ng melanin na nagiging sanhi ng pangingitim ng balat, melasma, at age spots. Ang unsweetened yogurt ay naglalaman ng lactic acid, isang natural at mild acid. Nakakatulong ito palambutin at dahan-dahang tanggalin ang lumang layer ng balat sa ibabaw. Kapag dahan-dahang natanggal ang lumang balat, ang bagong balat sa ilalim ay magiging mas maliwanag at mas pantay ang kulay. Dahil dito, ang dark spots at age spots ay unti-unting kumukupas. Ang Vaseline naman ay may tungkulin na panatilihin ang moisture.
pakalmahin ang balat, at bawasan ang pakiramdam ng init at pagbabalat. Paano gamitin? Gamitin sa gabi. Sa isang mangkok, ilagay ang 1 kutsarita ng turmeric powder at 1 kutsarita ng unsweetened yogurt. Haluin ng mabuti. Idagdag ang 1/2 kutsarita ng Vaseline at haluin hanggang maging makinis at creamy. Hugasan ng mabuti ang mukha at patuyuin ng marahan. Ipahid ang manipis na layer ng pinaghalong ito sa buong mukha. Sa mga bahagi na may melasma at dark spots, maglagay ng kaunting kapal. Hayaan ang maskara sa balat ng mga 15 hanggang 20 minuto. Huwag hayaang masyadong matagal dahil kapag natuyo ang maskara, hihigupin ito ang moisture mula sa balat. Kapag hinuhugasan, gumamit ng maligamgam na tubig at dahan-dahang tapikin upang lumambot ang maskara bago hugasan ng malinis. Huwag kuskusin ng malakas. Gamitin ang formulang ito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Mahalagang paalala, gumamit lamang ng turmeric powder na naalis na ang langis. Huwag gumamit ng sariwang turmeric dahil maaaring magdulot ito ng init at manilaw ang balat. Palaging subukan ang reaksyon sa maliit na bahagi ng balat bago ilagay sa buong mukha. Pagkatapos gamitin ang formulang ito, sapilitan na mag-apply ng sunscreen sa araw dahil ang balat ay nagre-regenerate at mas madaling masunog sa araw. 3. Vaseline at puting itlog ng manok para maiwasan ang pagkalaylay ng balat at malalaking pores. Ang puting itlog ng manok ay naglalaman ng protina na tinatawag na albumin. Kapag binati at ipinahid sa balat, ang albumin ay natutuyo at lumilikha ng isang banayad na pisikal na puwersa sa ibabaw ng balat. Nakakatulong ito na maging mas banat at mas matatag ang balat at lumiliit ang mga pores. Ang Vaseline sa formulang ito ay nagsisilbing balanse, nagpapanatili ng kinakailangang moisture, nagpapapakalma sa balat, at pinipigilan ang sobrang pagkatuyo matapos matuyo ang maskara. Paano? Gamitin. Gamitin lamang sa gabi. Gumamit ng 1 kutsarita ng Vaseline, maliit na kutsarita. Kumuha ng puti ng isang sariwang itlog ng manok, siguraduhin na puti lamang, tanggalin ang dilaw. Patihin ng mabuti hanggang maging makinis. Pagkatapos hugasan ng mabuti ang mukha at patuyuin, ipahid ang pinaghalong ito sa balat, mula sa ibaba pataas, at mula sa loob palabas. Huwag na huwag ipahid pababa dahil lalo itong magpapalaylay ng balat. Pagkatapos ipahid, humiga at magpahinga, iwasan ang pagsasalita at paggalaw ng mukha upang hindi makabuo ng hindi gustong kulubot. Hayaan lamang sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, huwag hayaang masyadong matagal. Kapag nagsimulang matuyo ang maskara at may pakiramdam ng paghihigpit, ito ay sapat na. Pagkatapos, hugasan ng malinis gamit ang maligamgam na tubig at banlawan ng malamig na tubig para sa mas komportableng pakiramdam ng balat. Gamitin ang formulang ito 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Ang sobrang paggamit ay hindi magpapatatag sa balat kundi magpapatuyo at magpapahirap dito. Mahalagang paalala. Huwag gamitin ang formulang ito kung ang balat ay may pamamaga, sugat, aktibong pimples, o iritasyon. Sa unang paggamit, sapilitan na subukan muna sa maliit na bahagi ng balat. 4. Vaseline at purong honey. Para sa tuyong balat, basag na balat, at dull skin. Ang pulot pukyutan honey ay nagsisilbing pampalusog at pampakalma. Naglalaman ito ng maraming natural na enzyme na may banayad na antibacterial properties na nakakatulong na maging mas malinis, malusog, at hindi gaanong iritado ang balat. Ang Vaseline ay nagsisilbing moisture lock at proteksiyon. Pinapanatili nito ang moisture mula sa pulot pukyutan upang hindi ito mawala, na nagpapalusog sa balat ng mas matagal at binabawasan ang pakiramdam ng paghihigpit. Ang formulang ito ay mainam para sa mga may mahinang balat, manipis na balat, o balat na madalas magkairitasyon sa pampaganda. Paano gamitin? Gamitin sa gabi. Paghaluin ang 1 kutsarita ng purong honey at 1,003 kutsarita ng Vaseline. Pagkatapos hugasan ang mukha ng malinis, ipahid ng pantay ang pinaghalong ito sa balat. Hindi kailangan
ng makapal na layer. Maaaring ipahid sa buong mukha o sa mga tuyong bahagi tulad ng pisngi, sulok ng bibig at gilid ng ilong. Hayaan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Pagkatapos hugasan ng maligamgam na tubig, kung napakatuyo ng balat, maaaring ipahid ang napakanipis na layer at iwanan overnight. Gamitin lamang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, hindi araw-araw. Kailangan ng balat ng matatanda ng oras para magbalanse. Mahalagang paalala. Gumamit ng purong honey. Huwag gumamit ng honey na may halo ng asukal. Huwag gamitin kung ang balat ay may pamamaga o bukas na sugat. Sa unang beses, sa pilitan na subukan muna sa maliit na bahagi ng balat upang maiwasan ang allergy. Laiba, Vaseline at unsweetened yogurt. Para sa tuyong balat, dull skin at rough skin. Dahil sa edad at panahon, ang unsweetened yogurt ay naglalaman ng natural na lactic acid, isang napaka-mild na acid. Nakakatulong ito palambutin ang lumang protektibong layer ng balat sa ibabaw na sumusuporta sa dahan-dahan at ligtas na pagtanggal ng mga lumang selula. Kapag dahan-dahang natanggal ang lumang balat, ang bagong balat sa ilalim ay magiging mas maliwanag, mas makinis at mas pantay ang kulay. Ang Vaseline sa formulang ito ay may napakahalagang papel sa pagpapanatili ng moisture, pagpapapakalma ng balat, at pagprotekta sa balat barrier pagkatapos kumilos ng yogurt sa ibabaw. Paano gamitin? Gamitin sa gabi. Gumamit ng 1 kutsarita ng unsweetened yogurt at kalahating kutsarita ng Vaseline, haluin ng mabuti. Hugasan ng mabuti ang mukha at patuyuin ng marahan. Ipahid ang manipis na layer ng pinaghalong ito sa balat, iwasan ang bahagi ng mata. Maaaring ipahid sa buong mukha o sa mga tuyo at magaspang na bahagi, hayaan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Huwag hayaang masyadong matagal. Kapag hinuhugasan, gumamit ng maligamgam na tubig at hugasan ng dahan-dahan, huwag kuskusin. Pagkatapos hugasan, maaaring maging bahagyang pink ang balat. Ito ay normal na reaksyon ng balat na nalinis ang mga lumang selula. Gamitin ang formulang ito 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Ang sobrang dalas ng paggamit ay maaaring magpapayat at magpapahirap sa balat, lalo na sa matatanda. Mahalagang paalala. Sa pilitan na gumamit ng unsweetened yogurt, huwag gumamit ng yogurt na may asukal dahil madali itong magdulot ng iritasyon at pagdami ng bakterya. Huwag gamitin ang formulang ito kung ang balat ay may pamamaga, sugat o sobrang sensitibo. Sa unang paggamit, subukan muna sa maliit na bahagi ng balat. 6. Vaseline, rice bran, at coconut oil. Para sa comprehensive nourishment, tuyong balat, dull skin, at rough skin. Ang rice bran, pinulbos na balat ng bigas, ay naglalaman ng maraming B vitamins at natural na antioxidants na nakakatulong palusugin ang balat, sumusuporta sa pagiging mas maliwanag at mas pantay na kulay ng balat sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, ang rice bran ay may banayad na epekto sa paglilinis ng patay na balat sa ibabaw na nagpapabigat sa balat. Ang coconut oil ay nagsisilbing pampalusog at pampalambot ng balat. Mayaman ito sa natural na fatty acids na nakakatulong bawasan ang pagkatuyo at pagbabalat ng balat, lalo na sa mga may matagal ng tuyong balat. Gayunpaman, ang coconut oil ay medyo mabigat, kaya kung hindi maingat ang paggamit ay madali itong magdulot ng pamumuo sa balat. Ang Vaseline, ang sangkap na nakakatulong balansehin ang 3 sangkap na ito. Ang Vaseline ay naglalak ng moisture, pinapanatili ang moisture at nutrients mula sa rice bran at coconut oil habang binabawasan ang proseso ng pagkatuyo pagkatapos malinis ang balat. Paano? Gamitin. Gamitin sa gabi. Gumamit ng 1 kutsarita ng pinong at malinis na rice bran, kalahating kutsarita ng coconut oil, at kalahating kutsarita ng Vaseline. Haluin ng mabuti hanggang maging makinis at hindi masyadong makapal. Pagkatapos hugasan ang mukha ng malinis, ipahid ang manipis na layer sa balat. Iwasan ang bahagi ng mata
Maaaring i-massage ng napakagaan mula sa ibaba pataas sa loob ng 1 hanggang 2 minuto upang pantay na maikalat ang pinaghalong. Pagkatapos, hayaan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Kapag hinuhugasan, gumamit ng maligamgam na tubig, huwag kuskusin ng malakas dahil ang rice bran ay may pinong butil. Kung kuskusin ng malakas, maaaring masira ang manipis na balat ng matatanda. Pagkatapos hugasan, ang balat ay magiging mas malambot at mas hydrated. Gamitin ang formulang ito isang beses sa isang linggo lamang, hindi na mas madalas. Dahil may langis ito, madaling ma-overload ang balat ng matatanda. Mahalagang paalala, gumamit lamang ng pinong at malinis na rice bran, walang balat ng palay o impurities. Huwag gamitin kung ang balat ay may aktibong pimples, nana, o sobrang sensitibo. Ang mga may oily skin o malalaking pores ay dapat maging maingat dahil ang coconut oil at Vaseline ay parehong may malakas na moisture-locking properties na madaling magdulot ng pamumuo kung hindi tama ang paggamit. 7. Vaseline at coffee powder para sa rough at dull skin. Ang formulang ito ay hindi para sa mahina o manipis na balat, kundi para lamang sa mga may makapal, magaspang, at dull skin, lalo na sa mga bahagi ng mukha na hindi gaanong sensitibo o sa balat ng katawan tulad ng leeg, kamay o paa. Ang coffee powder ay naglalaman ng caffeine at natural na pinong butil. Ang caffeine ay nakakatulong stimulate ang sirkulasyon ng dugo sa ilalim ng balat na nagpapapula at nagpapatingkad sa balat pagkatapos gamitin. Ang mga butil ng kape ay nagsisilbing mechanical cleanser na nakakatulong tanggalin ang makapal at magaspang na layer ng patay na balat sa ibabaw. Ang Vaseline ay may papel sa pagbabawas ng friction at pagpapanatili ng moisture. Dahil sa Vaseline, ang mga butil ng kape ay hindi direktang kuskusin ng masyadong malakas sa balat at nakakatulong din na hindi maging tuyo ang balat pagkatapos alisin ang mga dumi. Paano gamitin? Maghanda ng kalahating kutsarita ng pinong giniling na coffee powder at kalahating kutsarita ng Vaseline. Haluin ng mabuti hanggang maging semi-thick, hindi masyadong tuyo. Pagkatapos hugasan ang mukha ng malinis, ipahid sa balat at imassage ng napakagaan gamit ang dulo ng daliri sa maliliit na pabilog na galaw. Huwag na huwag kuskusin ng malakas. Imassage sa loob ng mga 30 segundo hanggang 1 minuto. Pagkatapos, hugasan ang mukha ng malinis gamit ang maligamgam na tubig. Pagkatapos hugasan, ang balat ay nananatiling hydrated. Gamitin lamang ang formulang ito ng maximum na 2 beses sa isang linggo at mas mainam kung gagamitin lamang sa balat ng katawan. Kung ang balat ng mukha ay manipis, tuyo, may melasma o may iritasyon, huwag gamitin, babala. Huwag gumamit ng kape na may malalaking butil. Huwag gumamit ng magaspang na giniling na kape. Huwag gamitin kung ang balat ay may pamamaga, pimples, sugat, o kung ginagamot ng propesyonal. Pagkatapos gamitin, sa pilitan na mag-apply ng sunscreen kung lalabas. 1. Vaseline at aloe vera. Para sa pagpapapakalma, hydration, at pag-recover ng tuyong balat, manipis na balat, at balat na madaling magkairitasyon. Ang aloe vera ay naglalaman ng maraming tubig, bitamina, at natural na mineral. Kapag ipinahid sa balat, mabilis na nagpapapakalma ang aloe vera, binabawasan ang pakiramdam ng pagkatuyo, paghihigpit, at pag-init, at sumusuporta sa pag-recover ng bahagyang nasirang balat. Para sa balat ng matatanda, ang aloe vera ay lalong kapaki-pakinabang dahil ito ay banayad at ligtas. Gayunpaman, madaling sumingaw ang aloe vera. Kung aloe vera lang ang ipapahid, magiging malamig ang balat sa simula, ngunit pagkatapos ng maikling panahon ay babalik sa dati nitong pagkatuyo. At dito na nagpapakita ng tamang papel ang Vaseline. Nakakatulong ang Vaseline na ilock ang tubig at nutrients mula sa aloe vera na nagpapanatili sa balat na hydrated ng mas matagal at mas stable. Ang formulang ito ay angkop para sa mga may tuyong balat, manipis na balat,
balat na madaling magbalat? O balat na kakagaling lang sa ibang cleansing formulas at nangangailangan ng recovery? Paano gamitin? Gamitin sa gabi. Maghanda ng 1 kutsarita ng aloe vera gel na nalinis na ang dilaw na dagta at kalahating kutsarita ng Vaseline. Haluin ng mabuti hanggang maging makinis. Hugasan ng mabuti ang mukha, patuyuin ng marahan, at ipahid ang manipis na layer sa balat. Maaaring ipahid sa buong mukha o sa mga tuyong bahagi. Hayaan sa loob ng 15 hanggang 12 minuto pagkatapos hugasan ng malinis gamit ang malamig na tubig. Para sa napakatuyong balat, maaaring ipahid ang napakanipis na layer at iwanan overnight. Gamitin ang formulang ito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Kung ang balat ay sobrang tuyo o nagbabalat, maaaring gamitin ito sa maikling panahon pagkatapos ay bawasan ang dalas. Mahalagang paalala, huwag gumamit ng aloe vera na hindi nalinis ng mabuti dahil ang dilaw na dagta ay maaaring magdulot ng pangangati o iritasyon. Sa unang paggamit, subukan muna sa tuyong bahagi ng balat. Huwag maglagay ng makapal na layer dahil ang Vaseline ay malakas mag-lock ng moisture. Ang makapal na layer ay madaling magdulot ng pamumuo. 9. Vaseline at asin. Para sa paglilinis ng makapal at rough na balat, ang asin ay may banayad na antibacterial properties at mataas na kakayahang maglinis mechanically. Kapag dumampi sa balat, ang mga butil ng asin ay nakakatulong tanggalin ang makapal na layer ng patay na balat, sebum at dumi na matagal nang nakakabit. Dahil sa malakas na epekto nito, ang asin ay hindi angkop para sa manipis, tuyo at nag-aging na balat. Ang Vaseline sa formulang ito ay hindi para sa nourishment, kundi para bawasan ang tindi ng asin. Ang Vaseline ay lumilikha ng cushioning layer na nakakatulong upang ang mga butil ng asin ay hindi direktang kuskusin ng masyadong malakas sa balat, habang binabawasan ang pagkatuyo at pagkasunog pagkatapos linisin. Ang formulang ito ay mas angkop para sa balat ng katawan tulad ng siko, tuhod, sakong, o mga bahagi ng balat na magaspang at matagal nang maitim. Paano gamitin? Para sa balat ng katawan. Paghaluin ang kalahating kutsarita ng pinong asin at 1 kutsarita ng Vaseline. Pagkatapos basain ang balat, ipahid ang pinaghalong ito sa bahagi ng balat na gustong linisin. I-massage ng napakagaan sa loob ng 30 segundo hanggang 1 minuto. Huwag na huwag kuskusin ng malakas. Pagkatapos, hugasan ng malinis gamit ang maligamgam na tubig at patuyuin. Gamitin ang formulang ito 1 beses lamang sa 1 buwan, hindi na mas madalas. Ang sobrang dalas ng paggamit ay mabilis na magpapapayat sa balat, sisira sa natural na protective barrier na magiging dahilan ng pagkatuyo, pagkasunog at mas madaling masira ang balat. Babala. Huwag gumamit ng asin na may malalaking butil. Huwag gamitin sa manipis na balat ng mukha, balat na may melasma, balat na may iritasyon, pamamaga o sugat. Huwag gamitin kung ang balat ay tuyo, basag o nagbabalat. Pagkatapos gamitin, sapilitan na mag-apply muli ng moisturizer at iwasan ng husto ang araw. Para sa balat ng middle-aged at elderly, habang tumatanda, mas kailangan ng balat ang proteksiyon at pagpapakalma, hindi sobrang lakas na paglilinis. Mahal kong mga kababayan, ang siyam na formulang ito ay hindi para sa mabilisang pagpapaganda at hindi rin para gawing pambata ang ating balat. Ang pinakamalaking layunin ay upang ang balat ng middle-aged at elderly ay manatiling hydrated ng tama, mapangalagaan ng banayad, malinis ng sapat, at maprotektahan ng mas mahusay laban sa natural na proseso ng pagtanda. Umaasa ako na pagkatapos ng video na ito, hindi na kayo magpapaganda batay sa pakiramdam, kundi sa kaalaman at mas mahal ninyo ang inyong sarili. Sa bawat gabi, gumugol ng ilang minuto upang alagaan ang balat. Ito rin ay oras na inilalaan para sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip, at kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi ko ngayon, maaari ninyo itong i-like at ibahagi ang video na ito
sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na may parehong edad upang sama-sama tayong maging mas malusog at mas maganda sa ligtas na paraan. At kung nais ninyong patuloy na makasama ako sa mga madaling maunawaan at praktikal na video tungkol sa kalusugan, mag-subscribe sa aking channel at i-on ang notification bell upang araw-araw tayong magkita, mamuhay ng malusog, dahan-dahan at masaya. Iyan ang tunay na sikreto ng matagal na kabataan. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking video ngayon. Upang hindi makaligtaan ang mga susunod na video ng aking channel, maaari kayong mag-subscribe sa channel sa gitnang bilog o maaari kayong manood ng mga video sa kaliwang sulok o sa kanang sulok.